Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Sericol Molo, Program in Charge Rosito Kiacho Adinya, Chief of Reporter Berhelio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropactol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maanak. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darasal.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilansin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang sasamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Igala ka Angel, mga kaigsunan na mayong buntag kaninong tanan. Yan sa batong matag adlaw nga tulumanon ng Angel News Patrol Morning Edition. Siyempre sa ngalan gyapon sa kinitibukang pwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ako si Angel Rose, kiatson din niya nga makiguban sa oras nga tulumanon mga ka-Angel dire sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Nga ka dire live sa Studio A sa Pedro Tarok Building Purok 2 Tablon, Cagayan de Oro. Lasas 11 na mga kaigsunan, mga ka-Angel. Di natamaglangan sa atong mga panimbayasa ta sa atong mga kaigsunan nga na sila mga tasyatag sa karon ka mga dapit. Kung asa sila nagapanikasikay mga ka-Angel. O nga mo mga panginaot mga kaigsunan nga naamos kabasog kapiska sa panglawasan na ni mga adlawan na ni mga orasa sa kabuntagon. Siyempre mo na kanunay na ito nga ihandom sa tuang pagpakabuhi na ning kalibutan ng mga ka-Angel kay maugid na ang atuang mga katuyuan na to
dire sa ato ang pagpakabuhi ning kalibutan na. Bueno, natabaglangan sa ito mga headlines. Si Edda Perolino naka-standby. Samtang si Angel Totong Samba siyahang sa report. Matod pa sa kuno ka-suspect sa rape mga kaigsuunan ang nasikop sa CIDG. Samtang mga luhang balita nato nga sinulat sa ato ang news writer nga si Shion Sulugan. Yang mga lokal nga mga balita mga ka-Angel, local, national, international, showbiz, sport o balitang special. Ato sa tibayon mga ka-Angel, ang kinatibok ang Cagandiro, 80 ka barangay o mga kaigsonan na ito nga nakakaroon diya sa mga gilid-gilid sa kamerkaduhan na ito mga igsong nga mga market vendors. May buntag kanilang tanan. Mga kaigsonan sa nato nga nasulod sa kamerkaduhan. O ganaga-silip ka nato mga ka-Angel. Lalawigan sa Misamis Oriental, ang 424 ka mga barangay sa lalawigan sa Misamis Oriental. Duha ka component city ang Hinguog o ang El Salvador City. Lalawigan sa Bukidnon, na probinsya sa Bukidnon, probinsya sa Camiguin o diya probinsya sa Lanao, diya sa may Osamis, mayong buntag kaninong tanan. O kinitibok ang Kamaynilaan mga ka-Angel. Mga kababayan natin dyan sa may Kamaynilaan, lalo dyan sa may Cavite, may magandang umaga sa inyong lahat. Dyan sa may Las Piñas at saka sa may Quezon City. Sa labas ng bansa, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga sa ating mga kababayan dyan sa labas ng bansa. Si Ma'am Majorinos, si May de los Reyes. Musta na ka si Sir Rick Balibre, ang atong correspondent sa Oman, Jordan. Mayong pagpanikasihkay kaninong tanan diya sa may Amman, Jordan. Di na maglangan mga ka-Angel lang ito mga headlines karong buntaga. Sa itong headlines, lokal anak ni Kaoris patay sa enkwentro sa Bukidnon. Samtang nagtinda og bulak patay human gipusil. Sa itong uluhang balitang national, BP Sara Duterte gitudlo nga OIC samtang wa pa usab wa sa nasod si BBM. Duga na itong balitang nasyonal na pulok adlaw live para sa mga namatayan sa mahal sa kinabuhi. Giduso sa Kamara. Samtang uluhang balitang internasyonal. US nag-uki na sa pagpamaligya og $1.1 billion military equipment para sa Taiwan. Say na hugot nga misupak. Sa itong uluhang balitang OFW mga kaigsunan ko. Taiwan wage hike dakong tabang sa libuan ka OFW dito sa DMW. Sa itong uluhang balitang sports mga ka-Angel, AJ Buena gipildi ang World Champ Arman Duplantes sa pole vault championship sa Brazil. Samtang sa itong uluhang balitang espesyal, Scorpion Farm sa Turkey gikuhaan og binom ang mga alakdan para gamitong sangkap sa mga tambal. Sa itong uluhang balitang showbiz mga ka-Angel, Avril Lavigne dunay star na sa Hollywood Walk of Fame mga ka-Angel. Kana mo'y mga aluhan sa itong mga balita karong buntaga diri sa itong papanauban sa Angel News Patrol Morning Edition. Alas 16 na sa buntag mga ka-Angel. Stand by sa akong pagbalik sa itong hingpit kaso sa itong mga balita mga kaigsunan. I shall return.
Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinugbang isda, sinugbang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gama sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon din sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gama sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Sa panahon na to karon ang mga ka-Angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-Angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-Angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Sa panahon na to karon ang mga Alas 6:20 na mga kaigsunan sa itong pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Dito maglangan kay nakapanikad ng atong reporter diya sa may Pagatpat. Pinata report pinagi ni Angel ay Mata ng Bayan reporter Edgar Perolino. Sa bakay mga kasayuran sa hatod mga ka-Angel karong nga buntaga. Anyway, paminanta si Edgar Perolino. Angel ay Mata ng Bayan, good morning. Yes, good morning sa panang mga nananaw, mga suki na itong tigpaminaw din sa Angel Broadcasting. Ania ang uluhan sa atong balita, usa ka teacher Dipusel patay. Padayon ron ang lawom nga investigasyon, aron masaran ang motibo o pag-ilas sa suspect sa pagpamusel sa may cruising Cuevas, Sorrento, Agusan del Sur. Nga mi patay sa usa ka magtutudlo na ila ang biktima nga si Carl Anthony Espinosa Ifunes, 32 anyos, residente sa Porok 14, Algon Trento, Agusan del Sur. Sa usa ka teacher sa Nubili National High School, Barangay Nubili, Rosario, Agusan del Sur.
sa impormasyong nakuha gikan sa kapulisan sakay sa usa ka Almera Nissan nga adunay plate number 5 Alpha Juliet 1774. Ang biktima sa dihang gipusil sa wala mailing suspect, dunay nakasaksi base sa di ka tinubagay ang biktima sa wala pamahitabo ang pagpamusil. Adunay igo kini sa liog ang biktima o gidala sa Valentina Galido Plaza Memorial Hospital, pero gideklara nga dead on arrival sa attending physician. Padayon ang investigasyon sa nasangkit nga krimen. Kini nga mga balita hatod kaninyo gikan sa sukang pinakurap ni Biboy nanukad diri sa Cagayan de Oro City. Kini si Edgar Cirolino para sa Angel Eye, mata ng bayan sa Angel Broadcasting Online Streaming Services reporting. Daghang salamat kanino. Salamat kayo. Angel Eye, mata ng bayan reporter sa Edgar Perolino sa imuhang bolyadang report karong buntaga. Sa ito magpadayon mga ka-Angel, sa itong balitang lokal, patayang anak ni Kaores sa kauban sa iyang asawa human nagkikainkwentro nila nga 8th Infantry Battalion sa nakalabay September 3, 2022 sa Barangay Kapitan, Bayong Impasugong, Bukidnon. Kailangan napatay sa enkwentro nga si Vicente Isagani Madlos o iyang asawa nga si Angie Olandres Salinas. Sila Madlos o Salinas ang mga gikonsidera nga wanted top terrorist leader sa Communist Party of the Philippines, New People's Army CPP NPA, Central Committee and Head of the National Technical Bureau and National Communication Bureau of the National Operation Command NOC. Si Madlos nagatubang og multiple warrant of arrest sa mga lain-laing krimen. Nanitabo sa lain-laing area sa Karga og Northern Mindanao Region. Mato ni Colonel Ted B. Dumismog, officer in charge sa 403rd Brigade. Sigo ni Colonel Dumismog nga ang Joint Task Force Diamond nga langkob sa trupa sa 8IB sa mga intelligence unit. Nagpahigayon ng official operation nga nagaresulta sa 15 minutos nga enkwentro patok sa dili matino nga kadaghanon sa CTG o nga nagresulta sa pagkapatay sa mga CTG leaders. Na-recover sab ang duha ka mga AK-47 rifles ingon sab ang mga war materials o mga personal belongings. Sa payag ni Port ID Commander Major General Wilbur C. Mamawag nga ang sunod nga neutralization sa mga CTG top leaders nagpakita og klaro nga view nga maundang na local communist armed conflict sa Northern Mindanao. Dugan niya nga ang pagkapatay sa managtiayong Madlos mahimunta kini nga pahinumdum sa nahibiling CTG member nga nagatago-tago pa. Dunay oportunidad sa mga mo surrender o malikayan ang susama sa nahitabo sa ilang mga leader nga mga napatay. Alas 6:26 na mga kaigsunan. Isunod ang report ang pinagi ni Patrol No. 3 tutong Sambas. Doon ako na sa kalalaking doon ay kasong rape ang nasikop sa mga otoridad. Kompleto ni tala pinagi ni Patrol No. 3 tutong Sambas. Tong. Yes, Angel Rose, ditinado na garoon panahon na kining usa ka lalaki human kining gipangita o gisurge ang warato kares. Ngadto kaniya o kinisiya nagdakpan sa ining usang pwersa sa tropa usab sa CIDG sa kasong rape. Kailang maong dinakpang nga si Giral hingkod ang edad o presidente kini dito sa Purok 5 Pedro Macawang, Misamis Oriental. Kining nadakpang i-isyuhan kini og kasong rape nga ni Honorable Judge sa Tabao Mamutok sa Judicial Region 44 ini Misamis Oriental sa walay pagawas nga bill ban recommended
o sa iyang temporaryong kagawasan sa maong dinapan nga criminal case 43-53 nga gi-issue kaniya samtang ana-ana karon nanloko sa silda sa CIDG karon panahon na. Samtang sa lang bahin usab sa report nga pigkaruha nga nahagdaw kalambigitan kani sa usa ka 14 anyos nga dalagita nga gikabudyag matud pa di aksyonan kini og rape sa maong motorized bahin ni likramo kini sa buhatan sa kapulisan sa Police Station Puerto kini usa ka inahan uban sa iyang anak nga 14 anyos uban kini matud paggidala sa usa ka driver sa motorized sikan sa hilit nga bahin ay dunay tuyo sa pagpagtamas-tamas unta kini kaniya sa minor de edad na ila ang inahan nga nilekramo nga si Risa 50 anyos gini ninyo og residente kani sa Barangay Bugo ning syudad sa Cagayan de Oro samtang ang iyang anak nga si alias Marian 14 anyos gini subay pa usab sa inahan nga nagpatala sa kapulisan gibudyag na sa samtang kini kay kini sa iya ka ang mayang anak sa motorized sikat padulong unta kani sa eskwelahan mga bandang alas City sa Kabuntagon apa natingala na lang kini iyang anak kay lain man ang gipadulngan nini kundi gidal kani sa dihang ni iskapo na unta kani ang maong nasampit nga minor de edad may na lang nga kay naay mga nagpakabada usab nga senior citizen o nakita sa maong lalaki nga diin untag aksyon na nakalimutin apan ni iskapo usab ang nasampit nga motorized sikan mati ng direksyon o gisuta na sa drone sa kapulisan kay wa man mailhi ang driver sa maong motorized sikan nga color pula o karon panahon na ila na kaning gisubaybayan kung asa na karon nagtago kining nasampit nga driver sa motorized sikat human kini magpatamas-tamas unta sa 14 anyos nga minor de edad. Mo katong report kuha alambigitan usab sa lalaki nga dunay kasong rape og ingon mo usab kining usa-usab ka dalagita 14 anyos nga patamas-tamasan unta atong panahon na. Ika na lang sa akong memotangan. Ako si Numero 3 Angel Tutong sa Basta Report. Live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol Numero 3 sa imong bulyad na report gikan sa imong memotangan. Oras mga kaiksunan, alas 6:30 na sa buntag pa din sa itong mga balita karong buntaga. Sa dugang pagbalita lokal, nailan na sa mga kapulisan ang mga person of interest sa pagpusil patay sa usa ka flower vendor sa probinsya sa Cotabato. Dalang biktima nga si Teresa Milan Cambal, 58 anyos. Minyog residente sa Barangay Kisanti, makilala Cotabato. Matod kay makilala Chief of Police Lieutenant Colonel Joseph Nicolas nga gisundo sa usa ka mga suspect ang biktima sakay sa motorsiklo para makipagkita sa usa ka customer nga mopalit sa iyang tindang bulak. Pag-abot ni Cambal sa crossing relocation na Rotam Barangay, batasan makilala Cotabato kalit na lang. Hindi nga gipusil sa wa mailang lalaki nga nagapatuo o palit og bulak. Gambir ang kalibre kung gamit ang kalibre 45 nga pistola. Paspas usab nga miikyas ang mga suspek sakay sa duha ka motorsiklo. Patayon the spot ang biktima human na makaangkon og samad na pinusilan sa naong og sa iyahang dughan. Away sa yuta ang gitan-aw nga anggulo sa makilala PNP sa pagpusil patay sa biktima. Padayon pa nila nga giimbestigahan. Alita sa report na pinagyan ni Patrol Numero 5 Prensa Lucia mga ka-Angel. Pinantang niya nga bulyadang report na gikan siyang location mga kaiksunan. Prensa Lucia sa imong bulyadang report. Good morning.
morning. Usa ka Benvenido Baco ang nabaybas sa kapulisan sa Gango Libuna Atiyaw Libuna Bukidnon sa may alauna lantay 5 Sabado sa Kadlawon. Nakuha kaniya ang 1,000 pesos nga baybas money o usa ka sasi. Laing na recover sa iyang lawas ang usa ka sasi o 500 pesos na cash money o ang motor nga gigamit niya sa pagbamaligya sa Cebu. Karon tanggong na sa Libuna Station ang maong suspect o pasakaan kani karon og kaso ngadto sa Manolo Portex Bukidnon. Dinhi sa akong location, ito si Angel Patrol numero 5, live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Patrol numero 5 Prensa Lucia sa imuhang bulyadang report. Alas 6:33 na sa buntag. Padayon sa itong mga balita mga kaigsunan sa itong balitang nasyonal. Si Vice Presidenta Sara Duterte ang gitudlo isip officer in charge o OIC sa nasod. Dunot sa state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia o Singapore ning si Manaha. Ini base sa usa ka kopya sa Special Order number 75 nga nagatudlo ay Sara Duterte isip officer in charge human gipagawa sa Office of the President o Office of the Secretary sa media sa nakalabay nga Domingo, September 4, 2022. Bibiyahe si Pangulong Marcos sa padulong sa Indonesia ron na ibutang ang Pilipinas sa usa ka posisyon kung asa doon na kita'y kusog nga alyansya o kusog usab nga pag tinabangay nga gikinahanglan na para makagawas kita sa post-pandemic nga ekonomiya. Uman sayang pagbisita sa Indonesia, muadto ang Pangulo sa Singapore kung asa gilauman nga muani usab siya o mga investment deal nga nasubay sa mga prioridad sa iyang administrasyon. Good morning ka Ma'am Marjorie Majorinos diya sa may Washington DC. Ayong nga buntag ka Angel. Ako ning arsahon mga Angel, ikato ning klarohon. May nga buntag ka Angel, happiest birthday. Angel Rose, God bless you. Health always. Panikay-sikay, salamat kay Ma'am. Salamat ka sa imo mga pagbati. Amping-amping sabdiha. Salamat sabdiha sa tanang nag-message sila, nag-message ka na to para sa akong birthday mga kaigsunan. Salamat ka sa inong tanan ha. Makabawas na ako gyapon ko. Kay nag-birthday ninyo. Ako nasab ang mo great sa inong tanan. Salamat kayo ka Edgar Perolino. Silahang gidalit kagabi nga panihapon. Unya pasalamat sabta sa kining Didis Grill House diya sa may Alai Manolo Portet sa Bukidnon. Pinaginig sa tubato yung ngalan na to si Ma'am Melissa Arisa Inglaterra. Ang gwapa usab nga tagiya o gatig dumala sa Didis kining grill house diya mga kaigsunan, perting lamia sa ilahang giserve nga katabitang isda nga sa butong isda to. Istilan lamig itong isda to. Isa pa kay na si Ma'am Desi Flores mga ka-Angel sa itong linya. Ato sa tumbiyaan tong isda nga lamig kikagapon mga ka-Angel. Abinata ang report mga ka-Angel o pag-asa update sa itong panahon panagin ni Ma'am DC Baran Flores. Ma'am DC, may buntag ma'am.
Yes, sir. May buntag po sa mo, sir. May buntag sa itong mga sukinti paminaw. Mga kinatong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang mga weather systems na makaapekto karon is ang southwest monsoon or hangin habagat, lakip sad ang mga localized na mga thunderstorms. Expected nato karong adlaw din sa Mindanao nga maayo ang atong lakaw sa panahon, most especially sa buntag. Apan pag moabot ang hapon nga tinag sa gabi, adunay paralagsang pagdag-ong nga tinag sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat o pagpanalugdog. Ato namang hangin, hindi nga tinag sa kasarangan nga magahulid gikan sa southwest nga tinag sa south na direction. Ato kabay dayunan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Agwat naman natin sa temperatura sa Bayan sa Cagayan de Oro, magagikan sa kabugnaon nga 25 nga sa kainiton nga 31 sa Banang Celsius. Good news sad, wala kita ginabantayan karon nga any kind of weather disturbance sama sa low pressure areas at bagyo sa sulod sa atong Philippine Area Responsibility. Philippine Standard Time nato karon alas 6:38 sa buntag. Dito nili sa buhatan sa Pag-asa DOST Nilugan, El Salvador City, Misamis Oriental, si Daisy Baran Flores reporting. Ma'am Daisy, maraming salamat. Yes, sir. Salamat sir. May buntag sa tanan. Makiksundan si Ma'am Daisy Baran Flores sa Batangas Pag-asa. Oras na ito makiksunan, alas 6:38 na sa buntag. Dayon sa atong mga balita karong buntaga, samtang atong gitimbaya si Ma'am Risa Inglaterra. Matigdumala mga kaiksunan sa DG's Grill House diya sa may Alay Manolo Portes Bukidnon. Pagkalami igit silang tinula mga kaiksunan. Ilang. Kunya katong ilahang tuna sisig. Ginoo ko pagkapatsada perte bagi labi Tala para sa itong makiksunan nga gustong makatila o mga pagkaon sama sa tinulang tuna o kining tunang sisig. Anha mo makiksunan sa maong DGS Grill House nga naa sa Alaim ng Laportes Bukidnon. Ni kurbada lang mo sa kana patubungon bitaw kanang welcome. Unahan las tulay gamay anaadya nindot kang ng lugar kay gawas nga kining safety landong bugnosab kayo mga kaiksonan. Sa duga pa nato mga balita mga ka-angel, giduso sa usa ka party list group sa Kabara ang paghatag og 10 ka adlaw nga leave with pay para sa mga empleyado nga mamatayan sa mahal sa kinabuhi. Sa House Bill 2345 nga giduso nila ni tingog party list Representative Yeda Romualdez o Judge Asidre Katuyuan na nini nga tugutan ang mga empleyado sa pampubliko o pribadong sektor nga maglib aron mahatagan o panahon nga magsubo ang pagkamatay sa ilahang mahal sa kinabuhi nga dili mabawasan ang ilahang sweldo. Sakop sa balod nun ang pagkamatay sa asawa, ginikanan, anak, igsuon o kabanay hangtod sa 3rd degree. Nakalatid usab sa balaod nun ang paghamtang kung pagpahamtang o 20 mil nga multa sa priso o 15 ka adlaw hangtod sa tulo kahigayon mga kaigsonan. Sa dugar itong balitang internasyonal, giaprobahan sa United States ang pagbaligya og $1.5 billion nga military equipment para sa Taiwan. Yan nalakip sa saad sa US nga suporta sa padayon nga paningkamot sa Taiwan para sa pag-modernize sa ilang armed forces o pagpabilin sa credible offensive capability taliwala sa mainit nga tensyon tali nila sa Beijing. Kini ang largest package nga giaprobahan para sa Taiwan ubos sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden, lakip ang $665 million para sa contractor support para mamintina o ma-upgrade ang Raytheon Early Radar Warning System. Nag-operate sukad pa kaniyatong 2013 kargatag og warning sa Taiwan sa nagasingabot nga atake. Nakip usab sa $355 million para sa unom ka anti-ship harpoon missiles nga kayang ilunod
sa barko. Ang 85.6 milyon dolyar para sa usa ka gatos ka Sidewinder Surface Air Tower missiles. Nagpayag usab og pagsupak ang China sa lakang sa US og nanawagan ang Chinese Foreign Ministry nga iundang ang pagbaligya og armas og military contact sa Taiwan. Matod ni Chinese Embassy spokesperson Liu Pingyu nga mohimo ang China og tukmang countermeasures sa nasampit nga development. Oras na to mga ka-Angel, alas 6:42 na sa buntag. Sa dugang pa na to mga balita mga ka-Angel, sa itong balitang OFW. Good morning kang Ma'am Jima Rayos Obasa. Sa itong balitang OFW, dakong katabang para sa libuan ka mga overseas Filipino workers OFWs ang bagong wage order sa Taiwan Ministry of Labor. Matod kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, dunay minimum worth kung monthly o hourly wage ang mga trabahante sa mga naa sa 4.55% o 4.74%. Apan mahimong epektibo kini sa Enero 1 sa sunod nga tuig. Kung pagpatuman mo sa ang monthly minimum wage gikan sa 4.46 bill 860 o 40 centavos padulong sa 4.48 mil punto 99 pesos o punto 70 centavos mga kaigsunan. Samtang ang basic hour rate gikan sa 311.78 padulong sa 326.63 padulong kini mga kaigsunan sa maong mga gitas 11 ilang sweldo. Sa kasamtangan doon ay 147,853 ka mga Filipino workers sa Taiwan. Sa ihap nini doon ay 121,756 ang naa sa productivity industry factory workers. Di ba naman ang madugangan pa kini sa 20,000 ka mga OFW sa nasampit nga job kategori hangtod sa Disyembre 2022. Mga Angel, ato isunod ang sports o balitang showbiz. Suman sa itong pipila ka mga pinumdum. Standby lang kay mo ay sal return. Nagyapon ko mga iksunan. Numan sa itong pipila ka mga pahinumdum. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Moncar Calyas at Jima Rayos Obasa. Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Sa
Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Balik tayo mga igsonan, alas 6 sa 48 na sa buntag. Sa duga pa na ito mga balita. Sa itong balita sports mga ka-angel, gipakoratan karon sa Pinoy Olympian ang Ernest A.G. Obina. Ang kalibutan sa track and field sa diha nga gipildi ang world record holder o world champion nga si Arman Duplantes aron ibulsa ang bagong usab gold medal sa Brussels Diamond League. Ang kadawgan ni Obina human nga maklear niya ang 5.91 meters sa iyang third and final attempt. Napildi sa Pinoy athlete ang dugay na nga karibal nga Olympic gold medalist nga si Duplantes sa Switzerland nga napakyas nga malabuan nga katason sa makatulo nga beses nga attempt. Ang world number 1 nga si Duplantes nakakuha lang og 5.81 meters para makuha ang silver medal. Samtang ang world number 2 nga si Christopher Nielsen sa Amerika nabulsa usab ang bronze sa 5.71 meters. Para sa iyang diskarte sa iyang pinakaunang pildi karong tuiga, ang nakabilib nga performance sa Pinoy bolter naghatag sa iya og ikaapat nga gold medal sulod lang sa 2 ka semana samtang nagkampiyansa siya sa kung nagkakampanya siya sa Europa. Sa itong balitang sports mga kaigsonan, sa itong balitang sports karon nga buntaga, kung balitang espesyal, libuhan ka mga alakdan ang gilaagan sa usa ka Scorpion Farm sa Salyo Prato Kri o gagikuaan o binom para gamiton ingredients sa mga tambal. Aron maka-extract o binom mo gamit ang mga laboratory employee o tweezer o tong para sa bagong usa ka patak nga binom gikan sa Scorpion. Ang mga natigom nga binom gibutang sa usa ka special freezer aron na mugahi og kadugayan mahimong powder sa dili pa baligya sa pharmaceutical companies. Mato sa tagiya sa Scorpion Farm nga si Metin Orlinler, ang usa ka Scorpion na dunay kakayahan nga mag-produce og 2 milligrams of binom. Sa kadaghanan sa Scorpion nga gilaagan sa iyang farm, alagaan sa iyang farm mga ka-angel, nakaharvest sila og 2 ka gramo sa binom sa usa ka adlaw. Nagbukas ang farm ni Orinler kanetong 2020 og sa kasamtangan doon ay 20 mil Scorpion sila nga gialagaan. Sa European countries, sama sa France, UK, Germany ug Switzerland, kadaghanan na baligya og Scorpion binom nga na-harvest
Igamit ang binom isip ingredients sa cosmetic, skin care, product, painkillers o antibiotics. Sa kasamtangan kantidad ang 1 liter nga scorpion venom og $10 million. Full ba sa pimagsunan? Ay sa kalitro sa kaning lala sa scorpion. Mahal ba sab kayo? Wala, sige. Sa itong balitang showbiz, katapusang hanay sa itong mga balita, mga kaigsunan, ilabihad ang kalipay ni Canadian singer Avril Lavigne human nga matagan siya og star sa Hollywood Walk of Fame. Sa iyang social media makita ang paglingkod sa singer sa iyang bagong Walk of Fame. Doon ay caption pa kini sa iyang pagtawag sa iyang inahan tungod sa lakip kini sa Hollywood Walk of Fame. Nakatakdang magpahigayon og concert sa nasod ang singer sa malabot nga November 3, 2022 sa Araneta Coliseum, mga ka-angel. Nakansilang concert nini sa nasod na kanyadtong 2020 tungod sa COVID-19 pandemic, mga kaigsuonan. Alas 6:53 na, mga ka-angel. Bako na ang himpit nga sa ito mga balita karong nga buntag dire sa itong pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Alam sa among news rattle si Shen Sulugan. Amo sa mga reporters mga ka-angel nga nasa gawas nga bahin sa atong Sibiyahan. Sila si Toton Sambas, Efren Solosia, Jima Reyes Obasa, si Asara Kotos Jerry Bilar. Si Sir Ed Perolino. Sa atong Angel Eye, mga reporters sa Subsidia sa Mike Consuelo, magsasay Samis Oriental. Sila si Jose Vidinya, si Nelson Umpok. O daghan pang uban mga ka-angel nga atong mga Angel Eye mata ng bayan reporters diya sa nasampit nga lugar. Samtang ato pang sirohon ng itong oras mga kaigsunan kay musunod ang perspective ni Attorney Ruben Arcanoy. Pinagi siyang anak si Miss Runa Canoy, mga ka-angel. Anta pala city nyo na mabati, mga kaigsunan. Atong balikan sa mga itong mga viewers, mga ka-angel. Si Win B. Baktalan, good morning angel. Greet na ko ang taga barangay Patpat. Malitbog, Bukidnon, especially to Baganaw family, Baktalan family, from Ruin Baktalan. Thank you and God bless. Salamat, Ruin. Sa imong mensahe diha, salamat sa inyong paglantaw ka na to. Labi na diya sa may Malitbog, Bukidnon, may buntag kaninong tanan diya. Sa to'y lugar nga mong gianhaan diya mga kaigsunan, Mindagat, nakaanha bidas Mindagat mga kaigsunan. Pero tindaghan ang saging diya mga ka-angel. Bagood pasan sa sako-sakong saging. Diha sa atong mga amigo sab sa Mindagat. Malitbog. Kulpa kay Mindagat pero may dagat dito. May kiksunan karong nga unta pala city masunod ang perspective. Pasalamatan sab nato mga ka-angel ang atong atuan kagapon nga lugar. Diha sa may Alae Manolo Portes Bukidnon ay may buntag day kang brohan sa Harvey Chungson o man magagapon mga ka-angel diya sa pagbisita sa maong DJ's Grill mga kaigsunan diya sa may Alae Manolo Portes Bukidnon. Sila si Jamil Baang, sila ni Jan Bakol. O kasama sab nato sila si Ma'am Ida Barahan, sila si Jima Reyes Obasa. Mura sa ako nag-birthday dito gapon. Okay, sa ilang giandam nga panyudto mga ka-angel. Mura sa akong nag-asolog sa kong birthday dito kagapon mga kaigsunan kay tuaman ta dito matod pa nila nakapungkoy, nakatapok ho. Sortihan nga po. Niya, pagkagabi
Dito sa panimalay ni Sir Edgar Perolino. Tuwasab dito ang nindot sab nga tinula mga kaigsunan o katong pinaritong manok agoy pastilan. Salamat kay kayo sa inyohang maayo sab nga pagtagad sa pamilyang Perolino. Naa sila dito nga itong mga Angel Eye reporter, sila si Rosemary. Sa batong mga uban pa na itong mga kauban dito, nalimtan man ako mga pangalan. Sila si Jerizin Baktalan, si Rinrin, o si Ma'am Ida, si Jima, si manager, gipangita dito kay wala nakaabot. Pertin pa ito layo apo dahi mga kaigsunan. Di po da basta-basta nga makaabot na dito o inig panahon na sa kagabion. Alasod na kayo mga sakyanan dito nga mga kanang nga mga nabiton din pasahero. Kaning nga mga jeep de pasahero. Wala kayo mga pasahero dito mga ka-Angel. Maglisod ka o pauli kung mo jeep di pasahero na ka. Kinala mag-taxi mga ka-Angel. So, salamat kayo ni Sir Edgar Perolino. Ngayon masab mga ka-Angel ang iyahang misis o mga kauban dia sa iyahang panimalay. Nindot sabi ang lugar dito kay patsada isab kaya nga lugar na sa medyo taas-taas nga lugar mga ka-Angel dia sa may phase 2 relocation sa Pagatpat. Alas sa 58 na mga kaigsunan o ato sang pasalamatan mga ka-Angel ang ato mga kaigsunan sab nga naglantaw ka nato diya sa may Cavite. Salamat sa inyong mga pagbati. By the way, salamat sa greet sa akong birthday kagapon. Dagan ang utana mga kaigsunan kung pila na ko na akong edad. Kamo nalay tag na diha. Pero kung ako, ang mahadlok ng lugar ta nga magtugan ta sa aton tinuod. 59 na ako mga ka-Angel. Pero mo kumbati gihapon. Mulayog. Mulayog yapon ta kining unsa pa kay layog na to ungo. Pastilan. Pero lahi na kayo mga kaigsunan. Muna nga kamo nga mga kaedad ko o kamo mga kabataan karon ay gid mo og apil-apilan ng bisyo na may mga bisyo pero ay gid palabi. Ay mo og abusar sa inyong lawas kay pastilan lawas ray puhunan. Masamtang higayon nga gusto nang matulog ayaw pag supaka ang imong lawas tulog na. Muingon nga gusto nga mohigda higda kung way trabaho. Pero kung na may trabaho disud pud go mohigda ka disud go suspended ka sa imong trabaho kung mohigda ka da sa imong gitrabahoan. Pastilan. Si Jackness Ladra. Mayong umaga mga ka-Angel. Magandang umaga may naman hinoon sa mga Bisaya manato og Tagalog. Magandang umaga mga ka-Angel, si Jackness Ladra. Salamat Jackness sa imuhang pagsilip. Mga ka-Angel, on top alas 7 na sa buntag. Ato sa karon paminahon ang perspective ni Attorney Ruben Arcano ipinagin ni Ma'am Rona Canoy. Standby mga kaigsunan sa perspective. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa Perspective, og presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Ang edukasyon, isa sa pinakaimportante nga isyu kanunay. Makita naman nato ang paspas kaayo nga pagtukod sa mga bag-ong mga classroom buildings sa halos tanan nga mga tunghaan nga atong magakalabyan karong mga adlaw. Makadasig kini tungod kay sa daghang mga lugar sa atong nasod kinahanglan man gyud ang dugang nga mga lawak sa atong eskwelahan pampubliko.
Apan dili man lang classrooms ang kinahanglan sa atong mga kabataan. Sa atong mga kabukiran, sa atong nasod, pareho ang problema nga giatubang. Ang edukasyon dili lamang ang pagtuon sa pagbasa ug pagsulat. Lakip sa edukasyon ang pagtudlo sa bata kung unsaon paggamit sa ilang natun-an. Unsaon pagsulbad sa mga problema. Unsaon pagmugna og mga ideya nga makatabang ug makapalambo sa ilang kinabuhi. Sama sa mga imbensyon, ang pagplano sa unsay ilang mahimong negosyo o entrepreneurship. Dili lamang ang pag-ambisyon nga mahimong empleyado, kung dili ang pag-ambisyon nga sila mismo mahimong manag-iya sa ilang kaugalingon nga kalihukan nga makatabang usab sa panginabuhi sa ilang mga komunidad. Sa pagtudlo sa sakto nga mga prinsipyo, unsaon pagkaresponsable, sa pagkamatinud-anon, sa pagkamakugi, sa pagkamatinahuron, dili lang sa isig katawo, kung dili sa ato usab nga kinaiyahan. Sa pagbaton, sa pagtagad, sa atong mga kayutaan, tubig, mga tanom o mga mananap. Ang edukasyon, dili lamang taman sa pagtuon, sa pag-ihap, kundili sa pagsabot sa siyensya, sa kasaysayan sa atong kaagi, para makasabot kita kung giunsa nato pag-abot ni nga punto sa panahon. Ang tao adunay katungod nga maedukar, bisan pa man unsa ang iyang edad, ug labi na ang kabataan. Kinahanglan kini nato suportahan nga makabot nila ang ilang mga tumong sa kinabuhi. Dugay na ang atong Department of Health o DOH nagganid og impormasyon mahitungod sa kahimtang sa panlawas sa atong mga kabataan. Gikan sa 6 ka bulan hangtod sa 10 o 12 anyos ang pangidaron. Apan wala mahatagi og igong pagtagad ang panglawas sa atong mga estudyante sa mga high school. Ang kakulangon sa masustansya nga pagkaon dili lamang mahitabo sa mga gagmay nga bata. Kung ang pamilya kulang kaayo og kapasidad sa pagpakaon sa tanang miyembro niini, kini gapasabot nga bisan ang mga mas magulang ng mga bata wala gihapoy igong sustansya para matagbaw ang panglawas nung kinahanglan sa matag adlaw. Ang mga isyu nga giatubang sa atong Department of Education o sa DOH napadaplin pag-abot sa pandemya. Tungod kay ang kaluwasan natong tanan mauna may giuna. Nailis na pud ang sistema sa edukasyon ug ang mga bata nabili na karon sa panimalay para dito trabahoon ang ilang mga module. Apan karon nga ang atong kagamhanan galihok na nga mabalik sa face-to-face ang pag-eskwela, ana paghihapon ang mga problema nga wala nila masulbad kaniadto. Ang paghimo og programa para sa sustansyado nga paniudto para sa kabataan sa mga eskwelahan, sa elementarya, ngadto sa high school, dito sa kabukiran ug sa mga rural nato nga mga komunidad, dili man siguro imposible. Og ang paghimo og programa nga adunay libre nga sakyanan nga makahatod kuha sa atong mga kabataan sa tunghaan, dili man tingali imposible. Kinahanglan mabati sa atong mga igsuon sa kabukiran ang pagtagad sa kalisod sa ilang kahimtang. Magakalimtan nato kanunay tungod kay ang makalabad sa ulo nato dinhi sa mga kalungsuran og mga syudad, sama sa traffic ug sa mga problema sa tubig ug sa basura, mauramay mo patigbabaw. Kinahanglan kita makabaton og panglantaw og simpatiya sa mga naghandom og pagtagad. Dili man kinahanglan nga limos lang ang ipaabot nato kanila. Ang kaluoy kinahanglan magdala og tabang. Tabang nga makatindog sila sa ilang kaugalingon. Kay importante kini sa kalag sa tao nga nasayod siya nga kaya niya ang iyang kinabuhi. Daghan sab ang atong mga igsuon nga hingpit na ang edad nga wala gyud makatapos og eskwela. Apan ang ilang damgo nga makakupot og diploma anaa pa sa ilang mga kasing-kasing. Ang edukasyon para sa tanan ug kini walay kinutuban sa edad ug sa panglawas.
Ang garbo og kalipay nga atong mabati nga makakabot og pagtulunan ug makapauswag sa atong kinabuhi ug kahimtang dili man masukod. Dako namang gani ang kalipay sa ginikanan nga makakita sa ilang mga anak nga makatiwas sa pag-eskwela. Unsa nakaha kung kita mismo ang makakabot usab niini. Apan ang dili nato makita kung unsa ang sitwasyon sa atong estudyante didto sa kabukiran. Ang pagtuon, kinahanglan man ubanan og suporta og pagtabang sa mga ginikanan. Unsaon man pagsuporta sa atong mga ginikanan sa pagtuon sa ilang mga anak, kung sila mismo dili man mahibalo mo basa og musulat, dili makasabot sa mga leksyon nga gahaguan sa ilang mga anak, pagsabot aron makapasar. Kini tungod kay wala ang mga ginikanan mahatagi sa oportunidad sa pag-eskwela. Kini isa ka kamatuoran nga ato na lang kakalimtan. Ipatong kini sa kahago sa pag-adto sa eskwelahan, sa kagutom nga antuson tungod sa kakulangon sa pagkaon, ug masabot nato ngano nga ang atong kabataan sa bukid mas nanginahanglan sa atensyon ug tabang gikan sa kagamhanan. Ang dako nga problema sa atong Department of Education o DepEd nga mao'y gadumala sa tanang eskwelahan sa nasod, pampubliko ug pribado, nga ang ilang panglantaw sa tanang eskwelahan parihas ra. Dili man kini tinuod. Ang panginahanglan sa kabataan nagdepende sa asa nga lugar siya nagpuyo o kung unsa ang kahimtang ditong lugara. Ang bata sa bukid dili pareho og kalisod nga gapasanon sa bata nga nagpuyo sa squatter area sa syudad. Bisan pa man kung pareho sila nga nalunod sa kawadon. Kung mas luag ug mas halayo lamang ang panlantaw sa atong kagamhanan, dali ra sabton nga ang pag-atiman sa edukasyon sa atong mga kabataan kinahanglan usab atimanon ang iyang panlawas ug kahimtang sa iyang panimalay. Sa atong mga kabukiran, ang mga bata halos modako nga walay panahon ang ginikanan mo atiman sa panginahanglan sa bata ug gugma ug pagtagad. Kay napulos naman lang siya sa pag-atiman sa kapait sa pagpangita pa lamang sa ilang kalan-unon. Kung ang bata sa atong kabukiran magdaot dili sayon nga maatiman kung unsa ang ilang sakit, kalayo man kaayo ang hospital ug ang mga health center sa barangay nga sa kadaghanan maadtuhan ra sa mga nurse o health worker pila lang kaadlaw sa sulod sa isa ka semana. Mao nga sa pinulungan sa in English, in a perfect world, sa perpekto nga kalibutan, ang paghatag og atensyon sa mga estudyante kinahanglan nga holistic o paglangkob sa tibuok nga panginahanglan sa bata. Dili lamang sa unsay sulod sa utok, kundili lakip niini ang unsay sulod sa iyang tiyan o ang pagsiguro sa himsog nga panglawas. Pagkanindot unta kung ang atong DepEd, DOH ug DSWD magtinabangay sa pagsilbi sa atong mga kabataan. Unta, masabtan kini sa atong kagamhanan. Tinuod nga ang edukasyon mauman ang paingon sa pag-asenso gikan sa kalisod. Apan dumdumon pud nato nga ang kalisod maurasay mo babag sa pagkabot sa pag-asenso. Ang kalambuan sa atong nasod dapat mahilambigit sa kalambuan sa atong mga lungsuranon, labi na kadtong anaa sa halayo nga mga baryo ug mga sityo sa kabukiran. Walay rason ngano nga dili kini nato mahimo kung ang kagamhanan ug ang katawhan magtimbayayong para nga kani nga damgo sa atong mga kabataan mahimong matinuod. Sa dili pa ako mutapos, sama sa ako nang naandan niining pipila na kabulan. Tuguti ako nga magpabili na usab og pahinumdum alang sa tanan. Karon nga padulong na kita sa panahon sa ting Pasko og gakadasig na kita kay hinay-hinay na nga gabalik na sa naandan ang atong kahimtang. Dili paghihapon kita magsalig ug magsobra ang kumpiyansa kay wala pa intawon matapos ang pandemya. Bisan pa kung gakadaghan na ang nadapatan na sa bakuna. Pero bisan pa niining positibo nga balita, daghan pasab ang wala pa
o dili magpabakuna. Hangtod nga dunay tao nga wala pa maprotektahe sa bakuna, walay luwas kanato. Mao nga magsige lang gihapon kita og amping labi na karon sa panahon sa ting Pasko nga daghan na ang gasuroy-suroy. Palihog lang, bisan tinuod nga sumo na pamation, pero kinahanglan gihapon nga magsuot sa face mask. Pirmi manghugas o kaha mag-disinfect sa atong mga kamot. Iwasan ang pagtandog o paghawid sa atong naong. O ang pinakaimportante nga magmantener gihapon kita sa social distancing o igo nga pagpalayo sa laing tao. Kung wala pa kamo nagpabakuna, tungod ba kaha kay wala pa'y oportunidad o kaha doon na kamoy gamay nga kahadlok. Palihog, ayaw na ninyog dugaya pa. Establisado na kini nga kamatuuran nga ang bakuna mao ang pinakalig-on nga hinagiban sa pagpildi niining pandemya. Buhaton ta ang atong parte para nga makaabante na ang atong kinabuhi ug bisan pa man kung dili na mabalik pa sa atong naandan nga mahimo na nga normal ang kalibutan uban sa mga angay na natong ilakip sa atong inadlaw-adlaw nga kalihukan. Hinaot nga duna kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghuna-huna ug panlantaw ug makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo, niining panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit. Ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap niini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ug giyahe ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katawhan. Giampo namo kadtong natakbuyan sa sakit nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot kanamo ang grasya, pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Hesukristo, ang imong anak nga buhi ug nagmando uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Balik na mga ka-angel, alas 7:16 na sa Kabuntagon. Before ta mabiya mag-aksyonan sa ato ang pagpanaguban karon ato sa basahon ng atong mga viewers mga ka-angel nga nakadugang diri karon sa ato ang cellphone Heart Hajay matod di Juan na tito niya Majalya Pahara tito Marigor Jess Amanda o Pahara tito Pabataw o Gretchen Galito, si Ma'am Majorinos may buntag ma'am, si
Joan Tito, good morning everyone. Si Jan Bacol, matod na greet ko. Angel to Ma'am Marisa, Jingjing, Inglaterra, and Ma'am Joan Tito. Salamat Jan. Muna itong atuan dito kagapon mga kaigsunan nga pertilamiya sa ilahang tuna nga tinula o sisig o gauban pa. Daghang mga linuto dito mga ka-angel. Alam na itong gustong mo paharuhay, mahigop og nindot kay lamig kay nga sabaw mga angels tuna. Hala, anam mo na sa DGS grills nga namin mutang sa Alae Manolo Portes Bukidnon. Inig bahadal mo mga angel, anang welcome diha sa may Alae og paingon dito sa Manolo Portes, naara diha para dali ra kay tultulon. Si Ma'am Ida Barahan, good morning all ka-angel. Si Ros Dinya og si Sir Ryan Mulo. Have a blessed day always. Salamat ma'am. Si Jackie Ladra, magandang umaga mga ka-angel. Si Winby Baktalan, akong usbon na, good morning. Angel, greet na ako ang mga taga-barangay Patpat, Malitbog, Bukidnon, especially to Baganaw family, Baktalan family, from Ruwin Baktalan. Thank you and God bless. Salamat Win. Mga kaigsunan, di rin na ito tapuson ang atuang pagpanag-uban. Alas 7:18 na sa buntag, mga ka-angel. Alan sa kinatibukang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Naka-perform sa ilahang news report karong buntaga si Tutong Sambas, Efren Celosia. Yan man si Angel I Matanabayan reporters Edgar Perolino. Ngalan sa akong partner sa Pikas Lawak, si Engineer and Manager Ryan Molo. Engineer may kita, kaya naata diya sa technical, sa Communication Department. Ma-engineer din ka, bisag dili god. Okay, kaning mga trabaho diya sa technical, ang mga trabaho nis mga engineering naa sa Communication Technology mga kaigsunan. Sa ngalan sab sa itong mga kaigsunang Angel I Matanambayan, si Angel I Matanambayan Palok sa Guapo, Eli Laos diya sa kining ang ato ang Studio B sa Block 6 sa Makabalan mga kaigsunan. May buntag tanan ninyo diya atong mga Angel I Matanambayan reporter sa Makabalan, sila si Bungo, si Tani Bagaris, si Valenzuela, si Tony Mapano, Tutong Sambas ang atong Assistant President o Vice President mga ka-angel sa Angel I Matanambayan. Eli Laos ang atong Presidente, si Ma'am Belma Laos ang atong Secretary at Treasurer. Kumusta ka ma'am? Si Isabel, kumusta? Si Jan, kumusta? O sa tanan na itong mga kaigsunan nga nakaroon sa Makabalan mga ka-angel. Si Ma'am Araceli, asara ba ka ito si Ma'am Araceli? Wa naman magpa-team-aw. Masinog nagpahuay-pahuay sa ito, nagpasinaw siyang kukutingali. Salamat kaya sa inyong tanan mga ka-angel, mga kaigsunan ko sa nag-silip ka na ito karong buntaga. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition unya mga ka-angel, alas 4 hangtod alas 5 antak na sa hapon. Manager Ryan Saricol Molo. Salamat mga kaigsunan, dalago ng Diyos atong kinabuhi matag adlaw. Bye-bye, pagayo-ayo, good morning, Cagayan de Oro.